Mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig ng video pong ito. Kasi Apo Liwanag, Apo Ronald, magagamot ng Gisit Kimba ni Bisia. Inanyaya ko po sa lahat ng nais na magpagamot sa mga may karamdaman. Hindi man ito nila nalalaman kung ano po ang kanilang sakit sa katawan. Dito po sa ating gamutan, malaman po natin yan kung sakit spiritual, sakit pisikal. Ayan. Napakahirap po na magkaroon po ng karamdaman sa katawan. Lagi po sinasabi sa mga pasyente ko, sa mga taong nakausap ko, kasi lahat talaga ng tao ay dumaranas ng karamdaman o sakit. Ano po? Kaya nga lang, ang sakit na dumadapo sa katawan ng tao ay hindi po agad-agad nalalaman ng nakakaramdam ng katawan. Ang ma-share ko lang po sa inyo na kasi po totoo lang, marami akong mga pasyente na naging malala ang kanilang sakit sa katawan. Ano po? Dahilan sa hindi po nila alam o alam ang kanilang sakit, kaya agad-agad ito po ay pumupunta ng ospital. So wag ang sakit po ng spiritual, hindi po ito gagaling 100% po yan. Hindi gagaling sa ospital o sa doktor. Ano po, napakarami pong naging pasyente pong ganyan na uuwi, butas ang bulsa, ang sakit lumala. Ngayon pupunta po sa mga manggamot sa spiritual, malala na. Ano po, kaya minsan yung ibang sinisisi yung ibang manggagamot, bakit hindi agad gumagaling. Kasi nga po malala na. Ganun po talaga ay kaya nga po isisir ko po sa inyo kung paano malaman ang sakit ng isang tao sa spiritual. Ulitin ko po ito sa inyo sa noong nakaraang video ko po, sinabi ko rin po ito. Kasi kawawa po talaga ang tao pag nakaranas ng karamdaman sa katawan. Lalo na po kung hindi nila ito alam kung anong klaseng bang sakit ang dumapo sa katawan ito. Pag kayo po mayroong naramdaman sa katawan yung kakaiba, halimbawa nabibigatan kayo sa katawan nyo, mabigat yung pakiramdam nyo, isa na po yun sa point na may sakit ka sa spiritual. Minsan nanghihina ang katawan mo. Pangalawang sinyalis din po yan na kayo po ay na-spiritual, may sakit sa spiritual. Di kayo mapakali o nababalisa kayo minsan sa gabi, hirap kayo makatulog. Pangatlong sinyalis din po yan sa sakit spiritual. Ano po, yun po lagi niyong tatandaan. Pag kayo po nagkaroon ng karamdaman na gano'n, meron kayo na mararamdaman na gano'n, marami pong manggagamot sa spiritual. Huwag po kayo mahiya na lumapit. Yan po ay hindi po naniningil ng bayad. Kaya huwag po kayong mag-alala kung kayo po ay kung halimbawa ay nag-aalala kayo, nag-aalinlangan dahil wala kayong pambayad. Lumapit lang po kayo sa mga albularyo na nagkakilala nyo, malapit sa inyo, para maiwasan nyo po yung namamatayan. Kasi pag di po talaga kinaya ng katawang pisikal yung sakit spiritual, mamamatay talagang pasyente.
Kaya yun po lagi ko mga pinapaalala sa mga lalong-lalo sa mga nagiging pasyente ko, sa mga nakakilala ko, nakakausap ko. Kasi sayang yung perang ibinabayad sa ospital. Tapos gano'n din naman yung paglabas sa ospital, gano'n din po ang sakit. Lalong lumala ang sakit. Kasi yung turok saka yung mga iniinom na chemical na gamot, yan, lalo pong lumalala o nanghihina ang katawan. Lalo pag nasobra na sa gamot, mahirap po yan. Kaya sa akin lang po, wag po kayong mag-alala o mag-alinlangan, matakot. Basta magtanong lang po kayo sa mga magagamot spiritual po, yung hindi marami pong magagamot nyo na mahirap pong sabihin. Yung mga kakilala nyo po, mga nakikilala nyo po na tulad po napanood nyo sa YouTube, Facebook, TikTok na mga gamot spiritual, magtanong muna po kayo kaya lang mag-ingat din po kayo kasi maraming scammer. Maraming scammer po, mag-ingat po kayo. Pag kayo hiningaan ng bayad, huwag kayo magbigay. Po, kasi yan humingi ng bayad, may scammer po yan. Pera-pera po ang dyan. Kung sino po nakita nyo na nanggagamot sa YouTube, Facebook, doon po kayo magtanong. Doon po kayo magtanong. Tawagan nyo para malaman nyo kung sino yung kausap nyo. Po, kasi maraming scammer po ngayon. Huwag agad-agad na magtiwala. Kaya yan po ang aking paalala po sa inyo, pangkalahatan po to. Kasi lahat ng tao nagkakasakit. Mayaman, mahirap, maganda o gwapo ka man, o anong klaseng mo sa pagkatao mo, lahat po yan babagsak din po yan sa pamagitan ng sakit. Usong-uso po ngayon ng sakit spiritual, laganap na po ngayon sa atin kasi yung panahon po natin nasa huling yugto na. Huling yugto po, maraming tao po na hindi naniniwala, nabuhay ayon sa kanilang paniniwalang sarili. Kaya yun po, kapit lamang po sa Panginoon. Walang po yan, lagi po kayong manalangin araw at gabi. Kung maaari po, pag wala kayong ginagawa, manalangin kayo sa Panginoon, may pag-usap kayo sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante, ang susi ng lahat ng problema sa buhay ng isang tao. Ang Diyos po hindi natutulog. Ang Diyos po ay lagi nakatingin sa katawan at nakikinig sa lahat at tinitingnan ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Nga lang, ang nais po ng Panginoon, dahil ang Diyos ay banal, kailangan po maging malinis ang ating puso at isipan pag tayo po ilalapit sa Kanya o tatawag. Yun po ang nakalulugod sa Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, ang solusyon ng lahat, ang paglapit sa Panginoon, pagtawag, may pag-usap sa Kanya, yun po, o kaya panalangin. Yun po ang pinaka-dabis, number 1 sa isang tao. Unahin ang Diyos bago ang lahat. Wag po ang pera. Ang pera po parang yelong nalulusaw. Anong klase man gaano ka man kayaman sa mundong ito, pag dinapuan ka ng sakit, tapos ang pagkabuhay mo yan. Kaya wag niyo pong gaano pagtuunan ang pagpapayaman sa mundong ito, sapagkat ang kayamanan sa mundo ay nawawala din po yan. Bagkus pagyamanin nyo yung nasa taas, kasi napakalaga po yung buhay na walang hanggan. Yan po ang dapat nating pagtuunan sa huling yugto po ng ating panahon. Nalalapit na po. Yan po ang napakahirap na hindi po natin inaasahan kung kailan darating, pero kailangan po natin maging handa. Habang tayo nabuhay, may lakas, lagi pong handa pagdating ng Panginoon. Kaya kapit lang po sa panalangin sa Panginoon. Yun lang po ang aking ma-share sa inyo. Lagi ulitin ko po, sa lahat ng taong nagkakaroon ng kasakit o karamdaman sa katawan,
Lagi niyo pong tatandaan 'pag kayo po una nagkaramdam, kung nabibigatan po kayo sa inyong sarili o katawan, isa po 'yan sa mga palatandaan na mayroon po kayong sakit espirituwal. Nanghihina ang iyong katawan, pangalawa pong, palatandaan niyan na kayo po ay na-espirituwal. Kung kayo po nababalisa sa gabi, kung hindi po kayo na maayos makatulog, kung ano po ang inyong nararamdaman, yan po yung pagkabalisa. Pangatlo po yun sa isang palatandaan na kayo po yung na-espirituwal. Ayan, yan po ang aking ibahagi sa inyo sa hapon pong ito, sapagkat awang-awa na po ako sa mga taong nakikita ko o nagagamot ko, lumalapit sa akin, tinutulungan ko. Yun po, lalapit sa amin, mga bilang mga gamot sa spiritual, malala na. Bakit po? Kasi nga po yun ang dahilan. Ang pera po, kahit mapera ka, kung hindi ka naman gagaling, mahirap po magsisi. Ano po? Kaya ko nga po ito sinasabi sa inyo para hindi kayo mahirapan, hindi maubos ang inyong mga pera o hindi maibenta yung mga ari-arian. Ayun po, yun po, bilang pagmamahal sa kapwa, hindi po ako mag-asawa, nababanggitin ko ito ulit-ulit. Ano po? Kasi napakaraming tao sa ating mundo. Kahit napakarami ng nababawas o namatay, napakarami po rin po ng tao. Alam ko po, napakahirap po magkaroon po ng sakit. Totoo lang. Huwag niyo po sabihin na matigas sa inyong katawan. Bato, bakal, hindi po obra yan. Kaya yun po ang aking masasabi lang po sa inyo. Yan. Sa totoo lang po talaga, napakaraming tao na di na gumagaling. Sasabihin kulebra, sasabihin cancer. Sa akin lang po ang lahat ng sakit po may lunas. Wala po imposible sa Panginoon. Lahat po ng sakit may kagalingan. Nakadepende pa nga lang po yan. Ano po, kung ang katawan ng tao ay malakas pa, kakayanin niya yung sakit na kanyang nadarama, yun, mabubuhay po siya. Pero yung critical na po na talaga mamatay na, Diyos na po ang bahala sa kanya kung siya po ay bibigyan pa ng pangalawa o dudugtungan po yung kanyang oras na mabuhay pa. Kaya para lang po, habang maaga pa, wag po kayo maya sa mga magagamot spiritual. Ang mga gamot spiritual po, yan po ay ang mga alagad po ng Diyos yan. Ang katulad po namin, ang ginagamit namin ay walang iba kundi ang Panginoon si Kristo. Yan, si Kristo po ang dakilang magagamot. Kung kayo po ay nagbabasa, nag-aaral ng Biblia, mababasa po ninyo at mapag-aralan kung ano po ang yapak ni Kristo dito sa lupa. Yun din po ang ginagawa ng isang magagamot sa spiritual. Tandaan niyo po yan. Kasi Biblia po yan, magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo kung hindi po kayo naniniwala. Yan. Ang pinakadakilang manggagamot, si Kristo po. Yan, wala pong iba. Tulad po namin, kami po ay mga instrumento lamang. Sapagkat ang lahat ng tao ay instrumento po yan. Dalawang klase nga lang po ginagamit ng salitang instrumento. Ang salitang instrumento ng katotohanan, instrumento ng liwanag, sa Diyos po yan. Instrumento ng pag-ibig, sa Diyos po yan. Ang instrumento ng kasalanan, sa demonyo po yan. Kilospure po yan. Yan. Kaya dalawang klase po ang may kapangyarihan sa lupa. Yan. Gusto ko pong malaman nyo na kung gusto nyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan pong linisin nyo ang inyong sarili, humingi ng tawad, talikdan ng mga kasalanan, at lumapit po kayo sa Panginoon na may kababaang loob. Po, pag-aralan ng mapa ng buhay, ang Biblia po.
Yan, doon po matatagpuan ang patungkol o daan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya po ang magsasabi sa inyo kung saan ang daan patungo sa langit, ang daan sa buhay sa buhay na walang hanggan. Paano lang po natin yan, makakamtan po natin yan kung tayo po ay mamatay na. Ano po, kasi lahat ng tao mamatay talaga. Ayan lang po ang aking message sa inyo. God bless po sa lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lagi po kayong manalangin araw at gabi bago matulog at pagkagising. Ano po, yan po ang pinakadabis nating gawin sa mga problema na dumating sa ating buhay. Talagang ganun po ang buhay. Ang kahulugan ng buhay ay pagsubok, katotohanan at may pasasalamat. Yan po ang katotohanan ng kahulugan ng buhay. Pagpala pong hapon po sa inyo lahat. Si Apo Liwanag, Apo Ronald, ayun po sa YouTube channel, Facebook, TikTok, din niyo po yun mapapanood. God bless po. Ayun po sa aking pag-ibig na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Yan po ay bukala sa puso ko na tulungan po kayo sa ano po yung sakit o karamdaman. Ano po, yan. Nag-service po ko pag dito lang po sa medyo kayang abutin. Yan, naabot po yan. May rin po kaming service na ginagamit. Kaya lang po ang ating service po sa inyo po yung aming pagpunta ko dyan, tapos pagpa-uwi sa inyo po, kasi wala po naman tayong bayaran. Wala po kami singilan sa pangaling paggagamot. Libre po ang ating gamutan. Yan po. God bless po muli. Apo Liwanag, Apo Bituin. Yan, shout out po sa mga instrument God. Mga bro, pagpalain ko na Panginoon.